ang pinakamatamis na kasinungalingan. Dear Quellav, araw-araw akong nakikinig sa inyong programa. Napasulat ako sa inyo sapagkat nais ko sanang ibahagi ang kwentong tunay na nakapagbabago sa akin. Magandang araw sa lahat ng nakikinig. Ako si Samantha, 18 taong gulang at kasulukuyang nag-aaral sa unang taon ng kolehiyo. Hindi ko sukat akalain na papasok ako sa isang relasyon ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Nakilala ko si Luke, isang lalaking tunay na kapagpabago sa akin. Responsable siyang mag-aaral at mapagmahal. Minahal niya ako at ramdam ko iyon. Ngunit ang lahat ay nagbago dahil sa isang pagkakamaling akala ko ay pawang katotohanan. Kami ay nabuo bilang isang matalik na grupo ng magkakaibigan. Ako, si Luke, si Tin, Kiera at Rika. Matagal na kami magkakasama ngunit sa paglipas ng panahon, may napapansin ako sa pagitan ni Luke at Kiera. Alam ko noon pa man, may pagtingin na si Kiera kay Luke. Ngunit isinawalang bahala ko yun dahil alam kong mahal ako ni Luke. Subalit sa paglipas ng mga araw, palagi na silang magkasama. Sa tuwing kailangan ko si Luke, hindi siya pumupunta. Ngunit kapag si Kiera ang nangangailangan, palagi siyang naroon. Tila ba ang mundo ni Luke ay umiikot na lamang kay Kiera? Luke, sabay na tayong kumain mamaya ha? Maaga naman ang out natin kay Prof, di ba? Love, pasensya na. Hindi ako makakasabay eh. Kailangan kasi naming tapusin ni Kiera yung plano para sa culminating activity. Alam mo naman, malapit na. Ganun ba? Sige, okay lang. Sa susunod na lang siguro. Mauna na ako. Tumalikod ako. Ramdam ko ang paninikip ng dibdib ko. Paulit-ulit na lang ang senaryo nito. Nasanay na lang yata ako sa mga patangin niya at sa mga dahilan niya. Magkakaibigan kaming lahat pero bakit parang may pader na biglang umusbong sa pagitan namin dalawa? Sam, napapansin ko lang ha, hindi ba't parang laging magkasama si Luke at Kiera? Magka-team kasi sila sa culminating activity. Siguro, maraming pinag-uusapan. Masyado namang madalas ata. Try mo kayang kausapin yung boyfriend mo, Sam. Di ba may anxiety si Kiera? Baka nag-aalala lang si Luke. Sa bagay, kaibigan naman natin. Hayaan na natin. Baka nga. Pero sa loob-loob ko, nagtatalo ang isip ko. Mahal pa ba ako ni Luke? Ako pa ba ang mahalaga sa kanya? Bakit hindi ko na maramdaman yung dati? Yung dating pagmamahal? Hello, Tin. Nakita mo ba si Luke? Kanina pa kasi ako naghihintay. Sam! Bilisan mo! Nasa rooftop si Kiera! Magpapakamatay! Hindi ko na pinatapos ang sasabihin ni Tin. Tumakbo ako ng mabilis. Hindi alintana ang mga taong nadadaanan ko. Pagdating ko sa rooftop, nakita ko si Tin, si Kiera na nakatayo sa gilid at si Luke na pilit siyang kinakausap. Kiera, please! Bumaba ka dyan. Huwag mo tong gawin. Kiara naman eh, isipin mo yung sarili mo, yung pamilya mo. Layuan niyo ako! Wala na akong silbi. Pagod na ako sa lahat. Sa mga disappointments, hindi ako pumasa sa battery exam. Wala na akong pag-asa. Kiera, please. Come on. Nandito kami para sa'yo. Stop acting like you care for me, Luke. Kay Samantha ka lang may pakialam. I care for you, Kiera. Alam mo yan. Mahalaga ka sa akin. But you love her more. Hindi naman kita gusto. Pero dahil lagi kang nariyan para sa akin, hindi ko maiwasang mahalin ka. Dahil lagi mo akong pinipili kaysa sa kanya. Tulo ang luha ko. Hindi ko kayang panoorin to, Kiera. Please, wag mong gagawin to. Tell me, Luke, you love her, right? She's just acting like we're friends. She's a pretender. No, Kiera. I do love her. Sinungaling? You two are together. Is she better than me? Am I not enough? Kiera! Ano ba? Tigilan mo nga yan! You're the best, Kiera. Walang makakapantay sa'yo. Lalo akong napahagulhol. Ang sakit-sakit.
Am I better? Oo, Kiara. Kahit kay Sam? Oo naman, kahit kay Sam. Luke, anong ginagawa mo? Hindi ko na mapigilan ng pagluha. She was better, wasn't she? Mas matalino, mas maganda at mas deserving. Kiara, bumaba na tayo. One more question, Luke. Sino ang mas importante sa'yo? Si Sam o ako? Ikaw. Of course, ikaw. She isn't as good as you. She's nothing compared to you, Kiara. Parang pinipiga ang puso ko. Hindi ko na kaya. Okay na ba, Kara? Did you get the validation you needed? Sam? Nandito ka? Umpisa pa lang alam ko na. Alam ko na na may namamagitan sa inyo. Baby, no! Sinabi ko lang naman yun para... Oo, naiintindihan ko. In order to save her, you have to disrespect me. Look, ako yung girlfriend mo eh. Pero ilang beses mong ipinaramdam na mas mahal mo si Kara. Sam! Hindi totoo yan. I know, she's better than me. I know, mas mahusay siya, mas maganda. Pero bakit? Kaibigan mo ako, Kara eh. Pero bakit ganito? Nagmamakaawa ako kay Luke na huwag siyang umalis sa tabi ko. Kasi nabagsak rin ako sa battery exam. Hindi lang ikaw, Kara. Pero ikaw yung pinili niyang sundan para damayan. Eh ako, ang galing niyo eh. Para iligtas siya. Luke, kailangan mo lunurin ako. Love! Love! Please listen to me muna. Maghiwalay na tayo. Tumalikod ako at tumakbo palayo. Hindi ko na kayang magtagal pa doon. Iniwan ko silang nakatulala. Gusto ko nang magpahinga. Sa buong relasyon namin ni Luke, laging nariyan si Kara. At ngayong narinig ko mismo mula sa kanya na hindi niya ako mahal, na mas mahalaga ang babaeng yun kaysa sa akin, parang sinaksak ang puso ko. Aalis na ako. Magpapakalayo-layo. Tumakbo ako para habulin si Sam. Pero pinigilan ako ni Christine. Wala akong nagawa. Pinanood ko na lang si Sam na lumayo. May Sam. Ang tanga-tanga ko. Hindi ko alam na naroon siya. Hindi man lang ako nakapagpaliwanag. Diyos ko, kayo lang po ang nakakaalam ng totoo. Hayop na Travis yun. Binuntis si Kara tapos iniwan. Oo, tama ang narinig niyo. Buntis si Kara at ang kapatid ko ang ama. Ako ang nag-aalaga kay Kara dahil tinakabuhan siya ng walang hiya kong kapatid. Hindi alam ni Sam yun. Hindi ko na ipaliwanag. Kaya palaging kasama ko si Kara dahil gusto ko siyang protektahan at alagaan ng bata. Delikado na ang sitwasyon niya. May anxiety pa siya. Nagawa kong sabihin ng mga kasinungalingan yon dahil sa panganib ang bata. Kailangan kong magpanggap at tutuin si Kara para iligtas siya. Hindi ko alam na narinig ni Sam ang lahat. Nahiligtas ko nga si Kara at ang bata, pero hindi na ako ang nabigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag. Huli na ang lahat. Wala na ang aking Samantha. Sa lahat ng oras, ang pag-ibig ay kayang kumontrol ng emosyon. Maging maingat sa paglabas ng mga salita, maging disiplinado at alamin ang limitasyon. Ngayon, napakinggan natin ang isang nakakaiyak at puno ng aral ng kwento ng pag-ibig. Sana'y gawing gabay sa paghubog ng pag-ibig sa ating buhay. Muli, kami ang Kwelab FM, muli makinig sa susunod na kwento ng pag-ibig.